gahiganti sa laki at isa sa pinaka-importanteng nilalang sa karagatan dahil itinuturing silang filter feeders at coral reef builders. Kaya atin silang kilalanin at alamin ang iba't ibang hakbang upang sila ay mapreserba. Ganon din ang kanilang kahalagahan sa kapaligiran at turismo. Grabe Mark, alam mo sa dami ng mga isla natin dito sa bansa, hindi nakakapagtaka na hitik tayo sa mga yamang dagat. At syempre, pati na rin yung mga pasyalang binabalik-balikan ng mga turista. Totoo yan Mark, pero alam mo dito sa Pangasinan, merong yaman na nanganganib pa rin maubos hanggang ngayon. At ito ang mga giant clam. Naku, tama ka dyan, Rihanna, dahil hanggang ngayon, tinuturing silang threatened species. Kaya naman, yan ang ating aalamin sa ating episode ngayong araw kung paano nga ba nakatutulong ang agham, teknolohiya at inobasyon para maisalba ang mga giant clam o taklobo sa ating bansa. Kaya naman mga ka-DOST Barkada, isa na namang learning adventure ang ibabahagi namin sa inyo. Ako ang inyong beauty queen / science teacher, Rihanna Agatha Pangindian. At ako naman ang inyong Chinito Explorer na si Mark Way. Kaya tara na't magtampisaw sa kaalaman dito sa Science Pinas! Woo! Let's go! Bato pala yan! Binubuo ang Pangasinan ng 48 munisipalidad at 4 na lungsod. Marami sa mga ito ay coastal o malapit sa dagat. At isa sa ipinagmamalaki pagdating sa turismo ay ang munisipalidad ng Bolinao. Hitik sa mga nakakamanghang pasyalan ang munisipalidad. At kung gusto mong ma-fall, dito mo nagawin sa Bolinao Falls. Sa entrance fee na 50 pesos, sulit na sulit ang pagtatampisaw at paglangoy dito. Mayroon ding mga cottage na halagang 300 pesos. At for 200 pesos naman, pwede kang gumamit ng balsa. Kung na-fall in love ka sa Bolinao Falls, aba, mabibighani ka naman sa susunod nating destinasyon. What's up mga ka-DOST Barkada? Andito tayo ngayon sa Enchanted Cave dito sa Bolinao, Pangasinan. And upon entry, bibigyan nila kayo ng pamphlets. Tama ka dyan, Mark. At dito sa pamphlets na to, nandito lahat ng facts and history of Bolinao, Pangasinan. At alam mo, Mariana, ang Bolinao pala, tinatawag nila noon na Binabaylian. So, ibig sabihin daw noon, it is an old town with only few hundred settlers. Pagpasok mo ng kuweba, ramdam mo agad ang pagiging serene nito. Diba dito lang sa Science Pinas, ako nakakapag-water activities. Takot akong sa tubig. At ito. Tabig! Pero, medyo nakakatakot ang part ng cave kasi mas madilim siya. Medyo mag-imagine ka kung anong nasa mga loob-loob, anong nasa ilalim. Pero I trust na wala namang anything that can harm us here. Saka, yun nga, dahil madilim sa part na to, parang gusto mo ako, medyo takot na, the fear of the unknown. Hindi ko alam kung ano yung nandun. So, minsan parang may kaba din naman ako. Yes, ako. Ngiti ka na lang para hindi halata. Bukod sa Bolinao, isa rin sa ipinagmamalaki ng Pangasinan ay ang 100 Islands National Card dito sa Alaminos. Dito marami kang isla na pwedeng pasyalan at iba't ibang activities na pwedeng gawin. Pero isa sa kanilang highlights ay ang helmet diving.
At bago mag-umpisa, may mga paalala muna sa amin bilang first-timers. Isa-isa namang bumaba ang Science Pinas team para abangan kami. Pero Medyo, kala ko kanina umaga, kayang-kaya ko pero ngayon na nandito na ako. Medyo may onting kaba dahil nga first time ko to. And yun, natatakot lang din akong pag pumasok yung tubig o kaya hindi ko maalala yung mga signs, baka mag-panic ako. Pero, Same. diba? Moment of truth na mga ka-DOST Barkada! Nakaman ako, pero nakikita ko na yung mga isda, so mukhang worth it. Yun, pagbaba pa lang kita mo na kagad yung mga isda. Kaya parang gusto ko rin sana i-post. Pero masakit sa ulo. Delikado eh, opo. Parang, opo, umabot to sa ulo yung sakit. Lalo na yung pangalawa. Pero ito-push ko sana pero wala, hindi ko kaya. So sorry, kaya mo yan! Rihanna! Hindi, pag hindi ko di kaya, kayo na bahala, sir, ha? Ay, ready na tayo, sir. Hawak sandal, bitaw na sandal, sir, ha? Okay, ready. Down. Pero ang talagang bida rito sa helmet diving ay ang up-close and personal experience kasama ng mga giant clams o taklobo. karamihan sa mga giant clams na makikita sa 100 Islands ay ang Tridacna gigas o true giant clam. Ito ang mga species ng taklobo na lumalaki hanggang 1.3 meters o halos kasing laki ng pool table. At kayang mabuhay mula 60 hanggang 100 years. Karamihang naninirahan ang mga giant clams sa ilalim na 20 meters dahil kinakailangan nila ng liwanag ng araw upang mabuhay. At sa lalim na 3 to 5 meters, dito sa helmet diving site, perfect spot ito para sa kanila. Pero DOST Barkada, inunahan man ako ng kaba at takot. Hindi ako papayag na hindi ko makita ang ganda ng mga taklobo at hindi ako nagsisi. Pagkamangha at pasasalamat sa may kapal ang aking naramdaman nang makita ko ang mga taklobo. Tunay ngang napakayaman ng ating mga karagatan. Mahalaga po ang mga giant clams or mga Tridacna species sa karagatan ng 100 Islands National Park dahil sila po ay mga filter feeders. Sa helmet diving, lalo silang nag-e-enjoy dahil maraming mga giant clams at mga ibang organismo na nakikita sila. Sa ating pagbabalik, ating pang mas kilalanin ang mga higanteng nilalang ng karagatan dito sa Pangasinan. Sa mga nakakamanghang destinasyon dito sa Pangasinan, nakakatuwang isipin na malaki ang ambag ng agham, teknolohiya at inobasyon, lalo na sa mga nanganganib pa ring maubos na mga taklobo. Sa katunayan, ang mga giant clams na aming nakita sa helmet diving adventure, parte ng tinatawag na restocking site ng Giant Clams o Taklobo Conservation Project. Ito ay sa pangunguna ng marine biology expert at national scientist na si Dr. Edgardo Gomez. Taong 1976 na magkaroon ng Coral Reef Ecosystem Assessment sa bansa. At dito nakita na ang mga taklobo paubos na. At sa kagustuhan ni Dr. Edgardo na maisalba ang mga taklobo, nakita na malaki ang potensyal ng Bolinao na maging research station dahil sa mayaman nitong biodiversity.
Ang giant clams o taklobo ay isang uri ng mollusk na lumalaki hanggang 1.5 meters ang haba at umaabot sa bigat na 200 kilograms. Gaya ng laki o haba nito, malaki rin ang ginagampanan nito sa ating karagatan. Ang mga taklobo ay nagsisilbing tahanan ng maraming marine life at nagpapalakas ng coral growth sa pamamagitan ng natural na pag-filter ng tubig at pag-recycle ng nutrients. Ang Bolinao Marine Laboratory, BML, ng University of the Philippines Marine Science Institute ay kilala bilang isa sa mga nangungunang pasilidad sa Pilipinas para sa giant clam research at conservation. Sa tulong ng Department of Science and Technology, DOST, at iba pang organisasyon na isusulong ng BML ang proteksyon at conservation ng giant clams o taklobo sa ating karagatan. Tara, tuklasin natin ang yaman ng ating karagatan at alamin ang kahalagahan ng mga taklobo sa ating buhay. At para mas maintindihan natin kung ano ang pasilidad na ito at kung ano ang mga pag-aaral na isinasagawa rito, sasamahan tayo ng Institutional Research Assistant na si Miss Ruby Esmolo. Miss Ruby, ano po ba itong Bolinao Marine Laboratory? So, ang Bolinao Marine Laboratory po ay research base ng University of the Philippines Marine Science Institute. So, ang BML po ay in-establish noong 1980s. Donated po ito ng LGU ng Bolinao. So, it's a 5-hectare facility. Ilan sa mga conservation projects na ginagawa sa BML ay ang sea cucumber culture, coral culture, at algal culture. Pero isa sa kanilang pangunahing programa ang giant clam conservation and culture. Kaya tayo nang bisitahin ang kanilang pasilidad. Sa kanilang main facility, bubungad agad sa inyo ang shells ng iba't ibang species ng giant clam na matatagpuan dito sa Bolinao. Sa second floor naman ay matatagpuan ang instrument room. Sir, pasok tayo dito sa instrument room. Sir, may papakita ako. Ay, sige. Giant clam. So, di ba, pinapaitlog namin. So, after 7 days na, nilalagay namin siya sa isang malaking tank kung saan siya pwedeng manirahan hanggang 1-year-old. Ito ngayon, papakita ko sa'yo. Oo, bilog lang siya, pero may shell na siya. Ah, yun na yun? Oo, yun na siya. So, aantayin po hanggang 3 months bago maging visible sa mata. So, usually brown lang po siya. Miss Ruby, dito po sa Bolinao, di ba, yung mga giant clam natin, yan, yung mga taklobo, dito lang ba yan meron sa Pilipinas or marami pa tong mga species sa iba't ibang parte ng Pilipinas? Marami po sa buong Pilipinas. So, sa buong mundo, meron tayong 12 extant species ng giant clam. Sa Bolinao po, nakakulture kami ng 8 na successful. At hindi nalalayo sa kanilang laboratorio, matatagpuan ang outdoor hatchery kung saan kinukulture ang iba't ibang organism kagaya ng sea cucumber, corals, at syempre ang mga giant clam. Sa pag-culture ng giant clam, iba't ibang pamamaraan ang isinasagawa ng BML. Isa na rito ang induced spawning kung saan nagkakaroon ng human intervention. Kapag naglabas na ng gametes ang giant clam o ang kanilang reproductive cells, kinokolekta ito at pinoproseso sa laboratorio. At alam nyo ba mga ka-DOST Barkada, ang mga adult giant clam ay hermaphrodite. Ibig sabihin, kaya nitong maglabas ng parehong egg at sperm reproductive cells. Pero aabuti ng 7 taon bago sila maging sexually mature. Sunod na ilalagay ang mga itlog sa LRT o larva rearing tanks. Pagkalipas ng 8 araw, ililipat sa mga concrete pools ang mga juvenile giant clams at palalakihin. Anyway, sa ngayon, mayroon akong more than 2 million na juveniles nasa raceway number 3 from 8 days to 5 months, 5 to 7 months, makikita na natin ang giant clams. Sa pangangalaga at pagpapalaki ng mga taklobo dito sa BML, isa si Kuya July sa mga pangunahing staff. At ang pangangalaga niya ng mga giant clam, mayroon palang malalim na dahilan. Then, ituring ko na ang giant clams for 23 years. Naging part na ng buhay sa akin ng giant clams. Kasi ang giant clams, malaking tulong, malaki ang contribution sa environment natin.
Filter feeder kasi sila, so nagiging malinis ang isang site ng giant clams. Nagiging substrate sila ng ibang marine environment like corals, sponges. Nag-a-attach sila sa shell ng giant clams. Then, nagiging tourist spot as diving site ng mga tourist or either foreigner or Pilipino. Ang mga tulong na ibinibigay ng mga giant clams sa ating marine biodiversity tunay na hindi matatawaran. Dahil ang pagkakaroon ng maraming taklobo, indikasyon na malusog ang karagatan. May dalawang parte ang giant clams na nagfi-filter ng tubig. Una, ang inhalant siphon. Ito ang bunganga ng taklobo kung saan pumapasok ang mga tubig at pinifilter ang mga plankton at iba pang food particles. Sa exhalant siphon naman, lumalabas ang nasalang tubig na mas malinis. Samantala, ang shell naman nila ay naglalaman ng calcium carbonate. Dito kumakapit ang mga corals at sponges na nagsisilbing tahanan para sa mga yamang dagat. Sa kabila ng mga hakbang na ginagawa ng BML at ahensya ng gobyerno, kagaya ng Department of Science and Technology, nanganganib pa ring maubos ang bilang ng ating mga taklobo. Yung overharvesting. So, mga nakikita natin sa news, kahit mga shells, buhay na giant clams kinukuha. Second, yung destructive na fishing practices natin. Isa po yun sa mga major reasons. So, habitat degradation. Third po, climate change. So, naapektuhan sila dahil sa mga sobrang init, lalo na sa sobrang init, sobrang iba yung conditions ng tubig na hindi na po optimal sa kanila. So, Kuya July, gano'n na po ba katagal tong ocean nursery ng mga taklobo? Actually, the giant clam ocean nursery here in Silaki was established in 1994 through the leadership of Dr. Edgardo Gomez. We have already 31,897. We only started 3 pieces of giant clams. Dito sa Silaki Island o ang Ocean Nursery ng BML, naninirahan ang libo-libong taklobo na tahimik at malayo sa gulo. Dito maaari silang lumaki nang walang gumagambala sa kanila. Sa katunayan, ang Silaki Island ang may pinakamaraming bilang ng taklobo sa buong bansa. Kaya naman, ito ang naglagay sa Bolinao para mapabilang na Giant Clam Capital of the Philippines. Siya po ay nakikilala na at nadub na po siya as the Giant Clam Capital of the Philippines. Kaya po, ito po siguro ang pinakamalaki na naibigay ng Giant Clams sa aming bayan. Ine-educate din po namin yung mga turista, halimbawa na bumibisita po sa Silaki Island para po maging environmental aware po sila. Susunod sa Science Pinas. Ating kilalanin ang isang dating mangingisda na ngayon ay isa na sa mga tagapagbantay ng mga higanteng nilalang ng dagat. Dito sa Silaki Island, tahimik na namumuhay at lumalaki ang mga giant clam. Ito rin ang nagsisilbing ocean nursery ng mga taklobo. At mula Bolinao Marine Laboratory, aabuti ng halos 1 oras ang biyahe sa bangka papunta rito. Kaya naman sa mismong Silaki Island, ang mga bantay ng dagat ang nagsisilbing gwardiya ng mga higanteng nilalang. Ito po si Brando Padilla, isa pong bantay dagat. 10 years na po ako sa pagkabantay dagat. Mga ano po dyan, mga illegal na triple net, yan po ay isa importante po yan na mapalayo silang kunti kasi yung panggamit nila ay nakakatusok sa kanilang shell o laman, maaari nilang ikamatay yun. Sa akin po, mahalaga talaga po ito kasi
Bukod sa sila po ay nakakatulong sa kalilinis ng katubigan natin at yun po ay pinangmumugaran pa ng mga isda. Diyan po sila nagpaparami. Kaya pagka dumami sila at lumabas sila, mapikinabang po ang mga isda. Dito naman po sa LGU ng Bolinao, ano naman po yung mga naitulong nila sa conservation and preservation efforts ng ating mga giant clam or Taclobo? So actually, ang Municipality of Bolinao, very cooperative talaga sila sa amin. So we have healthy relationships with the LGU ever since. So malaking parte sila sa community involvement at sa pag-ipon ng mga stakeholders. So actually, sir, noong 2017, nagkaroon sila ng resolution to declare Bolinao as the giant clam capital of the Philippines. Sa Silaki Island, most especially yung aming giant clam individuals ay nandun. So they allow us to conduct research there and to take care of giant clams. So, help us spread awareness of their benefits. May mga existing rules tayo na kailangan sundin for the giant clam. So, bawal po silang kainin, hulihin, at angkinin. So, sa inyong mga simple measures or practices, pangalagaan natin ng dagat, huwag tayong magtapon ng basura. Pag nandun tayo sa mga especially beach and coral reefs, huwag tayong kumuha ng mga organisms, ganun. And let's just appreciate them. We don't take them. Higante mang maituturing, maliit pa rin ang bilang ng ating mga Taclobo sa bansa dahil sa iba't ibang dahilan. Ngunit kung tayong mga tao ang rason sa pagliit ng kanilang bilang, gamit ang agham, teknolohiya at inobasyon, tayo rin ang may kakayahang upang unti-unting bumalik sa dating dami at sigla ang kanilang lahi. Hindi lang para sa Taclobo, kung hindi pati na rin sa kabuuan ng ating mayamang karagatan. Mark, alam mo, natutunan ko na mga giant clams pala ay hermaphrodite, meaning they are male and female and they can reproduce by themselves. Kaya talagang na-realize ko sa episode na to, no, na napaka-importanting protektahan ng ating mga giant clams dahil it does not only help the marine life, but it also is connected to our tourism. Yes, totoo yan, no, Rihanna. Kasi alam mo, napansin ko nga, dun sa trip natin, no, yung sa helmet diving natin, napansin ko, dun sa area na yun, no, kung nasan yung mga giant clam, ang daming isda, di ba? Nag-feeding pa tayo, no? So, ibig kasi sabihin, no, na kapag nandun yung mga maraming isda, andyan yung giant clam, kasi yung giant clam, nililinis niya yung tubig dun sa kanyang surroundings. So, pag may malinis na tubig, mas maraming isda ang mabubuhay. Kumbaga, nagiging sila, coral reef builders. Kaya ayan mga ka-DOST Barkada, isa na namang episode ang ibinahagi namin sa inyo na punong-puno ng adventure at learning experience. Kaya samahan nyo kami ulit sa aming susunod na episode. Muli ako si Rihanna Agatha Pangindian, ang inyong beauty queen / science teacher. At ako naman si Mark Way, ang inyong Chinito Guy Explorer. At ito ang Science Pinas!